po sa ating lahat. Gandang umaga po. Sige po, I request everyone to please find your seats. Maupo na po tayo. Paki-silent na po ang ating mga cellphone. At hawakan po nating maiging ating mga kape. Dahil tayo po ngayon ay mag-i-start na ng ating communal prayer kung saan tayo po ay sabay-sabay na mananalangin bago po magsimula ang ating worship service. Yan. Sige po, hintayin ko po na makaupo ang lahat bago po tayo magsimula. Sa umaga pong ito, meron po tayong 5 prayer item. Makikita po natin sa ating mga TV. So, bigyan ko po kayo ng time para po basahin at ipag-pray ang bawat prayer item. At mamaya po, ipag-pray ko po lahat. Close ko po sa prayer. Sige po, ito po ang ating unang prayer item. Ito po ang ating pangalawang prayer item. Ito naman po ang ating pangatlong prayer item. Ito naman po ang ating pang-apat na prayer item.
Ito po ang ating panglimang prayer item. Tayo po ay manalangin. Ama naming dakila, maraming salamat Lord sa panibagong araw na mararanasan muli namin ang iyong kabutihan, mararanasan namin muli ang iyong pag-ibig at meron po kami panibagong araw o Diyos para papurihan ka namin at dakilain ang iyong pangalan. Lord, alam ko po na sa umagang to, kayo po ang patuloy nakikilos sa buhay ng bawat isa. Ingatan niyo nga po nawa ang mga kapatid namin na papunta pa lang po dito sa simbahan at dalangin ko o Diyos sa aming maririnig Lord na mensahe ngayong umaga. Nawa ito po ay maging buhay at totoo sa amin. Gamitin mo nga o Diyos si Pastor Raymond para po marinig namin ang iyong salita, mas makilala ka pa namin at mas lumalim po ang aming pananampalataya sa inyo sa aming pag-aawitan. Panginoon, dalangin ko rin po na ang bawat awitin na aming kakantahin Lord, ang bawat salitang aming bibigkasin o Diyos ay magbigay ng kapurihan sa iyong pangalan. Maraming salamat Ama dahil meron kaming pagkakataon na papurihan ka at pasalamatan ka at sambahin ng iyong pangalan. Dalangin ko o Diyos na sa lugar na to, ang iyong pag-ibig, ang iyong pangalan po ang siyang madakila sa lahat. Lahat ng to Panginoon ay tinataas po namin sa ngalan ni Jesus. Amen. I believe in God the Father, Almighty maker of heaven and maker of earth, and in Jesus Christ his only begotten Son, our Lord. He was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate. He was crucified and dead and buried. Yeah, I believe what I believe. It's what makes me what I am. I did not make it. No, it is making me. It is the very truth of God and not the invention of any man. I believe that he who suffered was crucified, buried, and dead. He descended into hell and on the third day rose again. He ascended into heaven where he sits at God's mighty right hand. I believe that he's returning to judge the quick and the dead, and the songs of men. I believe what I believe. Oh, it's what makes me what I am. I did not make it. No, it is making
Good morning, Impact Church. Ayun. Sino po ba yung nakakapansin ng timer? Kasi naalala ko lang po, pag nag-attend po ako dati ng mga youth event, lagi po yung mga kasama kong youth, yung mga audience, nagka-countdown sila na 10, 9. Kasi ganun po sila ka-excited na magbigay ng papuri sa Panginoon. Wala, share ko lang po. So, kamusta po tayong lahat? Okay naman po. Ang dami pong nangyayari ngayon sa feed ko po siguro. Ang daming nangyayari sa mundo. Hindi lang sa Pilipinas. May mga positive, meron ding mga negative. Actually, I don't know if sa feed ko lang din ulit, pero mas madami akong nakikitang very concerning na nangyayari sa ating mundo. But one thing that I realized and I am reminded is that Jesus is coming. Jesus is the only King that we should be praising. Amen? God is good and all the time. Amen. So tayo po ay tumayo. And tayo po ay nagbigay ng papuri sa ating Panginoon. Lord, you are good, sing. Lord, you are good and your mercy endureth forever, forever. Lord, you are good and your Church, mercy let's sing. endureth forever, forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you Lord, you are good and your mercy endureth forever, forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good. Sing. Lord, you are good and your mercy endureth forever, forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation, from generation to generation, we worship. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. We
And we will continue to worship you and praise your name on high, Lord. We lift up our praises. We lift up our voices, Lord. Amen and amen. Every tribe will see your glory. Every tribe will see your glory. Yes, Lord. Every nation bow before you. Every nation bow before you. Amen. All our treasure turn to ashes in the light of you. As we're singing, holy is the Lord Almighty. Only you are worthy, worthy of it all. Every tribe will see your glory. Yes, Lord. Every nation will bow before you, Lord. Every nation bow before you. All our treasure turn to ashes in the light of you. As we're singing, holy is the Lord Almighty. Only you are worthy, worthy of it all. Praise, glory, honor, and strength unto our God, your matchless, endless, love unrestrained. This is our God, amen. Every tribe sing praise and glory, honor, and strength unto our God, matchless, endless, love unrestrained. This is our God. Every tribe sing, hey-oh, 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 ah. Hey-oh, 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 ah. We sing, hey-oh, 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 ah. Hey-oh, 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 ah. Wala kang katulad, O Diyos. Wala kang katulad, O Diyos, Lord. Wala kang katulad, O Diyos. Wala kang katulad, O Diyos. Praise, glory, honor, and strength unto our God. Yes, unto our God. Your matchless, endless, love unrestrained. This is our God. Every tribe sing praise and glory, honor, and strength unto our God. Unto our God. Your matchless, endless, love unrestrained. This is our God. Every tribe sing, hey-oh, 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 ah. Hey-oh, 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 ah. Yes, Lord. Hey-oh, 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 ah. Hey-oh, 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 ah. Wala kang katulad, O Diyos. Wala kang katulad, O Diyos. Sing it to Jesus. Wala kang katulad, O Diyos. Wala kang katulad, O Diyos. Wala kang katulad, O Diyos. Yes, Lord. Wala kang katulad. We sing. Wala kang katulad, O Diyos. Wala kang katulad, O Diyos. Yes, Lord. Tunay nga na ikay walang katulad, Panginoon. Tunay nga na ikaw ay nag-iisa lamang, Panginoon. At aming itinataas ang iyong pangalan, Lord. In every season, in every step of our life, Panginoon, we can trust you with all of our hearts, with all of our minds, Father. Because time and time again, you have made miracles after miracles, Lord. And we put our trust in you, Lord. For you are our firm foundation, Lord.
We thank you, Lord, for we serve a God like you. Blessed assurance, Jesus is mine. He's been my fourth man in the fire, time after time. Born of His Spirit and washed in His blood. And what He did for me on Calvary is more than enough. Let me say, I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I trust in God. I trust in God, yes, Lord, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. In perfect submission, all is at rest, and I know the offer of tomorrow, so that my steps. Oh, so this is my story, and this is my song. I'm praising my risen King and Savior all the day long. Oh, I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I trust in God, oh sweet Savior, the one who will never fail. He will never fail. How sweet it is to trust in you, Lord. How God, how Father. Let me say, I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. We say, that's why I trust Him. That's why I sought the Lord. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. That's why I sought the Lord. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard,
Rain came, wind blew, and my house was built on you. I'm safe with you. I'm gonna make it true. Rain came, wind blew. My house was built on you. I'm safe with you. I'm gonna make it true. Rain came, wind blew. My house was built on you. Yes, Lord. I'm safe with you. I'm gonna make it true. Rain came, wind blew, but my house was built on you. Yes, Lord. And I'm safe with you. I'm gonna make it true. I'm gonna make it true. I'm gonna make it true. 'Cause I'm standing strong on you. I'm gonna make it true. 'Cause my house was built on you. We say, Christ is my firm foundation, the rock on which I stand. When everything around me shaking, I've never been more than. I put my faith in Jesus. He's never let me down. He's faithful to generations. So I will keep him. Now we say, He won't. He won't. He won't fail. Yes, Lord. He won't fail. Shout it out. He won't. He won't. He won't fail. He won't fail. We won't fail, Lord. You won't fail. 'Cause you are constant, Lord. You're the same yesterday, today, and forever, Lord. We will stand. Rain came, wind. My house was built on you. I'm safe. With you, I'm gonna make it through. Rain Came wind, blew. My house was built on you. I'm safe with you. I'm gonna make it through. Say, I'm gonna make it true. I'm gonna make it through. Stop standing strong on you. I'm gonna make it true. I'm gonna make it through. 'Cause I'm standing strong on you. Yes, Lord. We thank you, Father, for you are our firm foundation. Na kung anumang unos, anumang bagyo ang dumating sa amin, Panginoon, we will never be shaken because we are standing on the rock, our Master, our Lord Jesus Christ. We thank you, Father, for we can trust you, and how sweet it is to trust in you, our Master, our Savior, our firm foundation, Lord. To you be all the glory, all the honor, power, and majesty upon your name alone, Jesus Christ.
Amen. 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 Palakpakan po natin. Blessed morning po sa ating lahat. Morning, Impact Church. Ayan, good morning. Sarap magpuri sa Diyos. Ayan, bago po tayo magsimula sa announcements, nais ko lamang pong batiin ang ating mga first-timers dito po sa church. Dito po si Ate Jeneline Josaban. Hello po, welcome po sa Impact Church. Ayan. Si Nanay Rosario T. Orquina. Hello po. Si Lorena Binamira. Si Filomena Dalupan. Yan. Welcome po sa Impact Church. Sana hindi lang po ito yung unang pagkakataon na makita namin kayo. Ayan. So, good morning po ulit sa atin. Para po sa ating announcements, magsiselebrate ng kanilang mga birthday this coming week. And today, na nagsiselebrate, happy birthday po kay Ate Annalyn Cruz. Yan. Happy birthday. At magbe-birthday po ang nag-iisang Coach Dan sa February 18. Yan, si Coach Daniel Ramos. Susundan naman to ng birthday din ni Ma'am Lorena Lumawan sa Feb 19. At si Lester Solidario. Happy birthday sa Feb 19 din. Magse-celebrate din si Verhel Heruela. Ayan, magka-birthday sila. And sa Feb 20, si Iris Rudin Batario. And sa Feb 21 naman, next Sunday, next Saturday, si Sachi, si Michael Luis de Guzman. Ayan. Happy birthday po sa inyo. Okay po, tayo po'y dumako sa ating mga ministry reports. Ayan. Patuloy po ang pag-aaral ng mga kabataan natin sa Puso Notebook sessions nila, lalo-lalo na po sa ating mga campus ministry sa General Emilio Aguinaldo High School, sa Carlos P. Garcia High School, sa Juan Sumulong High School, and sa Quirino High School. Sama na din pala yung Ramon Magsaysay Cubao High School. Ayan po ang ating mga pinupuntahang campuses on a weekly basis para po sa pag-aaral ng Puso Notebook. Patuloy din naman po ang kanilang mga after-class small groups ng the following schools. Ayan, CP Garcia High School, General Emilio Aguinaldo, Juan Sumulong, and Quirino High School. Ayan. So this week din po, naganap din po ang DBS ng mga small group leaders ng E. Rodriguez. Ayan, palakpakan po natin sila. Gayun din po, nag-conduct sila ng Malasakit Ministry kahapon dito po sa church, ang E-Rod Center. Ayan. Tuloy-tuloy pa rin naman po ang ating umaatikabong liga ng ISBL Season 7. Kahapon po, naglaro ang mga juniors natin. Ayan. Ayan po ang pictures. And of course, nung Friday, nagkaroon po tayo ng Uplift Worship Night. So every other Friday po ito. Kapag wala po kayong masyadong ginagawa pag Friday, ini-invite po namin kayo, dumalo po kayo at makaisa po kayo sa amin sa pag-worship during Uplift. Okay po? Ayan. So for our upcoming events, sa Feb 15 magaganap today after our first service ang part 2 ng Impactful Parenting, a pep talk with parents ni Tatay June Ardina. Ayan. Batiin ko po muna ulit, isa pong first-timer, si Maria Lorene Elise, Estrera. Hello po. Ayan. So pagpatuloy po natin, so sabi ko nga yung Uplift every other Friday. So sa Feb 27, ang atin pong susunod na Uplift Worship Night, maggaganap ng exactly 7 p.m. Ayan. So in-invite po namin kayo sa next Friday. And magkakaroon din po ng MMD
Metro Manila District Family Day on March 7. Ayan. Na-move po kasi ito from its original schedule ng Feb 7. Ngayon, ginawa na po siyang March 7. So tayo po ay magsusuot ng color blue na damit. Ayan. So, kita-kita po tayo doon. Mag-sign up po for the enlistment and ayan, hanapin nyo lang po yung ating mga ushers pag gusto nyo pong magpalista na sumama sa amin dito po sa Kamakop Metro Manila District Family Day. Ayan. Next po ay magkakaroon po ng Right Hand of Fellowship na magaganap naman on March 8. Okay po? Ito po yung mga iwe-welcome nating newly acquired members ng atin pong Impact Church. Ayan. So patuloy po ang paglago ng ating simbahan. And of course, magkakaroon po ng ushering training same day din po ng March 8. Sa mga gusto po nating mga youth or mga members natin na gustong maging parte ng ministry, mag-volunteer para po sa kadakilaan ng Diyos. Yan, invite ko po kayo na umattend ng ushering training. Okay po. And ang inaabangan ng mga youth ng NAYC o National Alliance Youth Conference on May 19 hanggang 22 nagaganapin sa Lapu-Lapu City. Ito po ang kanilang theme, AY in the Age of AI. Ayan. Meron pong mga lalapit sa inyo ng mga youth na volunteers. Ayan. So, meron po silang signature campaign of delegates. So, may mga delegates po tayo from Impact Church. Pag nilapitan po nila kayo, pirma mo ang bag mo. Ayan. So, wag po tayong mahiya na tulungan ang ating mga youth na ipapadala sa NAYC para sa ikakalago ng kanilang faith and of course, na maggamit dito po sa ating church. Ayan po. So, tayo po ay dadako na sa tithes and offering. Sabi po, basahin ko lang sa 2 Corinthians chapter 9, verse 7, each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion. For God loves a cheerful giver. Manalangin po tayo bago po tayo magbigay. Heavenly Father, maraming salamat po sa araw na pinagkaloob niyo sa amin. Thank you so much po sa blessing ng buong nagdaang linggo. May you bless the people who will give and may you also bless more to those who won't be able to give this week, Lord God. Maraming salamat po sa patuloy mong pag-provide sa amin, paggabay. In Jesus' name we pray. Amen. Church, I invite you to stand up and give it back to the Lord. Tremble before you see it at the right hand of God, Lord. We will praise you till you return. The earth shakes at the sound of your voice. The nations tremble before you see it at the right hand of God, Lord. We will praise you. We will praise you. Oh, we will praise you till you return. Lift you up, all voices shout your glory. The heavens sing your praise. All that has breath will bless your name. Lift you up, all knees will bow down, and the world will sing that Jesus Christ, that Jesus Christ, that Jesus Christ, the King of Kings, will return. May I invite everyone na tumayo sa pagbasa po ng salita ng Diyos. Sa mga may Bible po, kindly open your Bibles or electronic Bibles on Hebrews chapter 10, verse 19 to 25. Okay po. Makibukas po tayo. Basahin po natin. Okay. Lumapit tayo sa Diyos. Verse 19. Kaya nga mga kapatid, malayang-malaya na tayong pumasok sa most holy place dahil sa dugo ni Jesus. Binuksan niya para sa atin ang bago at buhay na daang tumatagos sa kortina. Yung katawan niya, yung kortinang yon. Meron tayong dakilang priest na in charge
sa bahay ng Diyos. Kaya lumapit tayo sa Diyos na may sincere na puso at may buong tiwala sa Kanya at may malinis na konsensya kasi nilinis na ang mga puso natin at hinugasan naman na malinis na tubig ang katawan natin. Kumapit lang tayo sa pag-asa na sinasabi nating atin kasi makakaasa tayo na tutuparin ng Diyos ang pangako niya. Maging concerned tayo sa iba at encourage natin ang isa't isa na magmahal at gumawa ng mabuti. Huwag nating itigil ang pagsasama-sama natin para mag-worship gaya ng ginagawa ng iba. Instead, palakasin pa natin ang loob ng bawat isa lalo nang ngayong nakikita nating malapit na ang araw ng Panginoon. Purihin po ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang salita. Church, pwede na po tayong umupo. Morning. Morning, everyone. Ayos. We also would like to recognize the presence of Kuya Rodel Chu, the boss of Pax Joji. Thank you for coming. Okay, let's pray. Lord, we come to you this morning praising your holy name. Lord, we come with confidence that we are cleansed by the blood of the Lord Jesus Christ. But we also come, Lord, with a humble heart, knowing that we are sinful. Kami po ay nagkasala sa iyo. Kami po ay nakagawa ng hindi ka nais-nais sa iyo. Hindi po kami karapat-dapat, ngunit maraming salamat sa pag-ibig, pagliligtas ng Panginoong Jesus sa bawat isa sa amin. And Lord, we thank you that we have your word. Meron kaming mga banal na salita na even translated to our language, Lord, para mas lalo naming maintindihan. Higit sa lahat, mas lalo naming isabuhay ang mga bagay na ito. Ngayong umaga, Panginoon, sa pagbubukas namin ng iyong banal na aklat, mangusap ka nga po sa bawat isa sa amin. Usapin mo po ang bawat isa sa amin. Turuan mo po kami ngayong umaga. Higit sa lahat, bigyan mo kami ng lakas, Panginoon, upang kami po ay makasunod ng buong puso sa iyong mga utos. Palakasin mo po ang aming mga spirito. Lord, we come before you for those who are also having heavy hearts this morning. Lord, we ask that your Holy Spirit also lighten their hearts. You said in your word to come to you, all of us who are weary and heavily laden. Hindi ko po alam, Panginoon, ang kinakaharap ng bawat isa sa amin. Pero wala pong lingid sa iyo. Kaya nga, Panginoon, nilalapit ko ang bawat isa sa iyong harapan. Tulungan mo nga po sila at bigyan ng gabay, bigyan ng basbas, bigyan, Panginoon, ng kagaangan sa mga mabibigat na dinadala nila sa araw-araw ng buhay. Lord, we pray that you continue, Lord, to just bless our country and ang aming mga buhay, pagpalain mo po ito. Dalangin po namin na pagalingin mo, O Diyos, ang may mga masakit at nawa, Panginoon, maramdaman nila ang kapangyarihan ng iyong banal na spirito na humahawak ng kanilang mga kamay, ng kanilang mga katawan sa araw na ito. Lord, we pray for your blessings and your guidance to be upon each one of us today. We give you praise, we give you honor in Jesus' name. Amen. 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 We're still in the series of our family month, no? Kasi family month ng Kamakop. At bukod doon, every February, we also make sure that we celebrate Family Month.
Nung una pa yon, first year pa lang po namin sa Impact Church, we have that already because of the influence of Doc June, and we celebrate the whole family. Kasi we believe that ito po yung nagpapalakas sa ating society, sa ating lipunan. No? So, kaya nga, dapat hindi kami nagpipreach. Kasi we allow other preachers to preach, but at this point, parang si Tatay June wanted that the pastors also speak para i-lead tayo. As a single guy, I'm not supposed to preach on a family ministry thing. No? Buti na lang yung topic ko tungkol lang sa kabutihan. Tungkol sa kabutihan. We take the book, we'll take the passage from the book of Hebrews. Ang book of Hebrews po, hindi pa alam hanggang ngayon, siguro sa langit na natin malalaman kung sino ang author. It's attributed to three people, possibly three people, Apostle Paul, si Apollos, o kaya si Barnabas. Pero no one, according to the Bible Project, knows who wrote it. It's attributed to someone, pero hindi natin alam kung sino talagang sumulat. Ang audience niya, mga Hudyo, the Hebrews, because they know the Torah, they know alam nila yung promised land, alam nila yung temple, alam nila yung Ten Commandments, alam nila yung exile, kaya sigurado sila na ang Book of Hebrews was written for the Jews, the Christian Jews for that matter. Tapos, dito, ang challenge, the Hebrew writer elevated Jesus Christ. Nilagay niya, tinaas niya sa isang mataas na level si Jesus Christ to be the superior of everything. Siya yung una. Siya yung pinanggalingan ng lahat. He's the superior. Okay? Then, but also the book challenges the audience, tayo, na bumabasa, to remain faithful to Jesus Christ despite of the persecution that we will have. To be faithful, to remain faithful to the Lord Jesus Christ despite of the persecution. Minsan parang ang hirap intindihin ng persecution sa Pilipinas, tama ba? Kasi parang libreng-libre naman tayo dito magbasa ng Bible, libre pa rin tayo manalangin sa mga eskwelahan, tama? Pero may mga ibang bansa po na hindi pwede yun. In fact, pag susundin natin talaga yung sinasabi ng DepEd, hindi tayo pwedeng mag-share ng gospel sa loob ng campuses. Pero dahil mabait ang Diyos, we have that opportunity, hindi pa tayo persecuted. Pero unti-unti, nakikita natin yan sa iba't ibang pamamaraan. Di ba? Hindi ko na-expound, sa kanyo na lang ako tanongin paano. Pero may mga maliliit na bagay na nangyayari sa ating paligid at brings persecution to Christians. Minsan nga tayo na mismo eh. Uy, bait mo naman. Diba? Minsan may comment tayong ganun sa mga tao, Christian ka na, bait mo ah. Diba? Pag gumawa ka ng mabuti, lalo na sa kapwa, diba? So, but the challenge for us is to remain faithful. Habang nag-aaral po kami ng TNET, ang lagi po namin pinag-iisipan, paano natin papalaguin ang mga Kristiyano sa pamamaraan na kung paano sila nung first na Christian sila, na sobrang init nila sa Diyos, mamimaintain nila yung init na yon at patuloy silang magsaserve, patuloy silang mag-worship, patuloy silang magbibigay, patuloy silang mananalangin, patuloy silang magbabasa ng Biblia, patuloy silang lalago. Kasi di ba po minsan, aminin niyo po ito, minsan, there are times na nanlalamig tayo.
Tama po ba? Sabi nga po nung isang kachat ko minsan tungkol dito sa bagay na ito, nawawalan ako ng banal na spirito. Sabi ko naman po sa inyo, hindi nawawala ang banal na spirito. Hayaan mo lang na maghari sa iyo ang banal na spirito. Tama po ba? So, the challenge of the book is to always to be faithful to the Lord Jesus Christ, the superior of everything. The book of Hebrews also shows that Jesus is the ultimate revelation of God's love and mercy. Na wala po tayong isa-celebrate na goodness ng Diyos kung hindi kay Lord Jesus Christ. Tama po ba? The book in all its chapters, ang sinasabi niya, si Jesus ang pinaka dahilan, pinaka proof na mahal tayo ng Diyos at maawain ng Diyos sa atin. Nung araw po kasi, kailangan may sacrifice sa temple. Diba? Tagal ko na kunikwento sa inyo yun eh. Every year, the Jews will go to the Temple Mount, maglalakad sila ng 1-2 araw para maghain ng kanilang sacrifices. Pero in the book of Hebrews, the author revealed that Jesus Christ is the ultimate sacrifice. Sabi nga dito is, the book of Hebrews has elevated Jesus superior than the angels and the Torah. Kasi yung mga angels, yun lang naglabas ng mga revelations during the Pentateuch. No? Jesus is superior than Moses in the Promised Land. Jesus was superior amongst the priests, the Levites, even kay Melchizedek. Si Jesus din ay superior than sacrifice and the covenant. In fact, sa kanyang death that we remember every month through the Lord's Supper, di ba, yung cup, we always say this is the blood in the new covenant. Kasi yung lumang covenant, kailangan magsakripisyo ka. Tama? Gets niyo po? Si Jesus, ang sinasabi ng book of Hebrews, is that he is identified as God's Word. Through everything was created. John 1:1. He's the hope for creation. Mawalan tayo ng pag-asa, siya yung hope. He's the eternal priest. Hindi na po natin kailangan na mangumpisal lang sa pare o sa mga pastor, kundi pwede na tayo mangumpisal diretso sa Kanya at patatawarin niya tayo. And we can come freely before His presence. Tatagos daw po tayo dun sa kortina kasi siya na ang nagbukas at nagbigay daan, nagbigay ng buhay at ng katotohanan sa bawat isa sa atin. Si Jesus din ang perfect sacrifice. Hindi na kailangan paulit-ulit, taon-taon magsasakripisyo tayo. Kasi 2,000 taon na ang nakakaraan, namatay siya sa krus ng Kalbaryo, dumanak ang kanyang dugo ng Panginoong Hesus, dahil doon may kapatawaran sa ating mga kasalanan. If you still feel that you're sinful, remember to come to Jesus Christ and ask forgiveness. And He will give you the identity forgiven. Parang ayaw niyong maniwala. Amen po ba? Amen. Kasi if we always sin. Kung wala po yun, mahirap, di ba? Mahirap kung wala itong katotohanan na to na si Jesus Christ, ang perfect sacrifice. Ang mahal kayang pumunta sa templo. Wala namang templo sa Pilipinas. Gets niyo po? Hindi tayo dapat nag-worship dito together kung wala sa ang Panginoong Jesus
At the end, the center of it all is the Lord Jesus Christ. Higit sa lahat, makakagawa po tayo ng mabuti dahil sa Panginoong Jesus. Makakagawa tayo ng mabuti dahil sa Panginoong Jesus. Dahil siya ang unang nagpakita ng kabutihang loob sa bawat isa sa atin. Tama po ba? Minsan kasi, may napanood ako birthday ni Chris Aquino kahapon eh. May reels sa Facebook. Lumabas yung, umiyak si Kim Chu tapos tinatanong niya, bakit? Kasi, parang ginawan ko siya ng something. Gusto kong maging mabuti, gusto kong bumait pero di ko magawa. Bakit? Gusto kong maging mabuti pero di ko magawa. Kasi, di ba? Tandaan natin, sabi ng author, maging concerned daw tayo sa isa't isa. Maging concerned tayo sa iba at encourage natin ang isa't isa na magmahal at gumawa ng mabuti. Higit dyan, huwag nating itigil ang pagsama-sama natin para mag-worship gaya ng ginagawa ng iba. Instead, palakasin natin ang loob ng bawat isa, lalo na nakikita natin na malapit na ang araw ng Panginoon. Gusto kong maging mabait, kaso tinutokso ko. Gusto kong maging mabait, kaso hindi nila naiintindihan yung pagiging mabait ko. Gusto kong maging mabait, pero hindi nila nire-recognize na nagiging mabait ako. So silang encourage, pero hindi nila ako nakikita. Hindi ko magawa kasi. Bakit nga ba? Bakit nga ba ang hirap maging mabait? Tama po ba? O ako lang po yung nahihirapang maging mabait? Palagay ko sa tawan nyo, hindi naman. Nahihirapan din kayo. Tama po ba? Sino po bang nahihirapan taas kamay? At least, di ba? Hindi lang ako. Lalo-lalo na yung kasamahan mo sa opisina o sa trabaho na binigyan mo na ng lunch mo. Ang sasabihin pa sa'yo, ito lang. Diba? Parang binigyan mo na ng kanan ng kamay mo, gusto pa pati kaliwa. Tama? O kaya yung, pwede po bang mangutang? Kahit ano lang, 1,000 lang. 500 lang meron. Nung inaabot mo yung 500, sabi sa'yo, ayoko niyan, gusto ko nga 1,000 eh. Nakahanap na po kayo ng ganon? Ay? Ako hindi pa. Pero di ba, minsan may ganon eh. Parang hirap isipin na maging mabuti. Tama? Pero po, ang bilin ng author ng Hebrews sa bawat isa sa atin, ang bilin niya, unang-una, maging concern tayo sa iba. Maging concern tayo sa bawat isa. Alam niyo po, sa bahay namin, yung table po namin, bilog. 8-seater na round table. Tapos may Lazy Susan. Alam niyo po yung Lazy Susan, yung umiikot na parang Chinese laureate everyday. Araw-araw po, nung lumalaki ako, hindi pa ganun. Nung lumalaki ako, dahil hindi ganun kasapat yung pagkain namin, kailangan sabay-sabay kaming kakain. Diba? Hindi katulad ngayong mga panahon na to, ang September lang lagi dapat sabay-sabay yung pamilya kumain eh. Isa hong sikreto ng nanay ko sa mga magulang po dito, na hindi sapat ang kanilang pagkain, isa pong sikreto ng nanay ko, sabay-sabay tayong kumain. Diba? Para walang naiiwan. Para, at the end, yung pinakahuli kasi yung kawawa doon, wala nang pagkain. Yung pinakauna, yung di ba? So, sabay-sabay kaming kumakain.
Tapos, pag kumukuha yung isa, nakikita mo yung isa kumukuha ng mas marami, wag mong ano yung lazy Susan, gagalawin. Kasi ginagawa po namin yun minsan eh. Uy, gusto ko yun, akin na yun. Di ba? Minsan ganun lang po itong pagiging concern sa iba eh. Parang, sa buffet, sino hong nakapag-buffet na dito? Taas kamay. Diba? Sa buffet, punta ka, kain ka. Kuha ka ng maraming pagkain, di ba? Pag upo mo, di mo maubos, babayaran mo po lalo. Di ba? Okay, ito yung madalas nangyayari sa bahay. Yung, pag po kasi Sunday evening, pinapakain na po namin yung mga volunteers para pag uwi po nila, dahil alam naming pagod sila, at least tulog na lang sila. Tama? Ang dami po namin. Minsan umabot kaming 40 sa bahay eh. Hindi ko alam paano kami nagkakasya eh. Late lang ho yung bahay namin. Pero andun, lagi ko pong sasabihin, mauuna yung nag-preach. Kasi siya yung pinakapagod. Tapos, susunod na yung mga babae, susunod yung mga... Pag yung mga lalaki na, lagi ko sasabihin, oy, isipin nyo, may susunod pa sa inyo ah. Maging concern kayo dun sa iba. Parang there was one time, gusto namin, nag-pizza party kami. Nila Pastor Zero, nila Becca sa isang church. Bumili kami ng pizza. Ito yung 50 inches na pizza. Nakita niyo po yun, yung malaking pizza, di ba? Sabi ko, sigurado, 10 lang kami. Busog na busog kami dito. Aba, pagkatapos po ng pizza party, may 2 po gutom na. Gutom pa. Alam niyo po bakit? May isa pong tao, itago na lang natin sa pangalang, wag na lang. Kayo talaga, mga chismomoy kayo. Alam niyo po ang ginawa sa pizza? Ginawa pong 4-decker sandwich. 1, 2, 3, 4. Tuloy, yung iba niyang mga kasamahan na leaders, puro gilid na lang yung nakain. Di ba? Siya minsan, ganun tayo. Ayaw natin maging concerned sa iba. Tayo muna. Minsan nga isipin pa natin ang bituing walang ningning. Alam niyo kung anong bituing walang ningning. Balutin mo ako. Di ba? Yun ang nasa isip natin kagad. Sa pagkain pa lang yan. Paano pa sa pila? May pa-ayuda si Mayor. Nawala ang pagkakristiyano. Ako muna! Diba? Hindi pa senior citizen na ako kasi maputi na yung buhok ko. Minsan kasi, yun talaga yung nangyayari sa atin. Tama po ba? And that's not what the Bible says. The Bible says we have to be concerned with each other. Bukod doon, ano pang bilin? Encourage daw natin ang isa't isa. When was the last time you felt encouraged? Gusto mo nang gawin yung dapat mong gawin. Ako, nung isang araw, out of the blue, may isa pong youth leader sa Nueva Ecija na nag-work siya. Sabi niya, KR, mayroon akong bonus. Anong GCash number mo? Sana lahat ng nagbo-bonus tinatanong yung GCash number ng mga pastor. I just felt encouraged kasi wala namang ginagawa dun sa batang yun eh. I just felt encouraged that he wanted to bless a pastor. And for him, I'm one of those persons that blessed him. Diba? And it's something that nakakataba ng puso. Huwag lang enlargement of heart. Ayun, feeling mo special ka, at least kahit papano. Tama? Pero, kailan naman, yung tanong ko ngayon sa inyo, kailan yung time na ikaw naman yung naging encouragement? When was the last time you became an encouragement to someone?
O ito yung sinasabi ni EJ na puro dismayaan na lang. Nanonood nga po ako minsan ng political show ni Christian Esguerra. Gusto ko po yung economist na ini-interview niya si Maring Winnie Monsod. Gusto ko 'yun kasi ang galing niya mag-explain and everything. So, sabi ko manonood ako nito para ma-encourage naman ako nung nangyayari. After 10 minutes po ng panonood, out of the 1-hour show that they have, after 10 minutes, pinatay ko yung TV. Bakit? Lahat na lang mali. Lahat na lang kulang. Lahat na lang. Dapat ganito yung ginawa, dapat ganito yung ginawa, dapat si ganito yung gumawa niyan, hindi si... Nagets niyo ako? Sometimes ito mas practical. Punta kami ng ate ko nagda-drive pa po yung ate ko. Punta kami sa SM Santa Mesa. Park kami. Bago yung sasakyan namin. Tapos may nakita kami. Ayaw mag-start ng sasakyan. Siyempre, anak kami ni Romy Domingo. May mabait kami. Sabi namin, gusto niyo pong tulong? Meron po kami ditong pwede. Ano yun? Yung starter. Jump start. Pwede po namin gawin yun sa inyo. Ginawa namin. Nag-start yung sasakyan, nakauwi na kami, tuwang-tuwa kami, kwento sa nanay namin. Ang sabi ng nanay namin, ba't nyo ginawa yun? Hindi nyo ba alam, makakasira yun ng ganito? Diba? Alam niyo yun, minsan tuwang-tuwa ka kasi gumawa ka na mabuti, pero bubusan ka na malamig na tubig dahil mali pala yung ginawa mo. Negative pala yun. Nagets niyo ko? Minsan, hindi natin i-encourage yung mga tao, parang grade mo. Anong grade mo ngayon sa exam? 95 lang. Sabi ng nanay mo, bakit 95 lang? Dapat 100. Perfecto yung anak. Guys, let's encourage one another. In the midst of negativity in this world, shout out lang po ng mga tao eh. Kaya nga po minsan pag nagsha-shout out yung mga kilala ko at friends ko sa Facebook, sa mga members ng Impact Church, at alam kong negative, sabihin ko na, kamusta? Maya-maya, nabura na yung shout-out niya. Hindi ko alam kung na-encourage ko siya o na-police ko siya. Pero ang punto, kadalasan din, meron magsasabi, Pastor, pag-pray mo ako kasi ganito yung nangyari sa akin. Eh. Sige, pag-pray kita. O kaya, tanong mo na lang agad, paano kita pag-pray? Kasi negative yung shout-out mo eh. Diba? Madaming at madali pong makakita ng discouragement sa mundo. Pero mahirap mag-encourage. Madali ring tumanggap ng encouragement. Tama? Pero ang kailangan daw po natin, i-encourage natin ng isa't isa. Ano pambilin? Gumawa ng mabuti. Huwag magsawa kahit na mahirap. Gumawa ng mabuti. Diba? Gawa tayo ng mabuti. Kahit na minsan hindi kayo pinapansin na mabuti yung ginagawa nyo. Kahit na minsan, alam mo yun, ikikriticize ka pa kasi yun lang yung binigay mo. Hirap, no? Parang politiko. Ano po ba yung iniisip yung, minsan ako iniisip ko ito pag Pasko. Bibigay ako ng regalo. Isipin mo, bakit ito lang yung bigay sa akin? Hirap, no? Kasi nga, ikaw na nga nagbigay ng regalo, isipin mo pa na, baka isipin nila, nakakahiya yung regalo ko kasi. Kasi nga, sometimes we still have comments about good things, mabuting bagay na. Minigyan kang kapitbahay mo ng sabaw o ng ulam. Diba? Sagot mo, ang alat naman ito.
Hindi ka pa nagpapasalamat, kinumenta mo, ang pangit ng kulay. O kaya, masarap nga, ang konti naman. Diba? Minsan nakakatawa, diba? Parang wala na ba, konti naman eh. Pero minsan po, let's appreciate so that the persons can do more good. Sabi dito din, huwag tayong tumigil ng pagsama-sama natin para mag-worship. Let's not stop worshiping. Let's not stop gathering together. Sabi nga ni Pastor Jero last Sunday, the Sunday is non-negotiable. 2 tao nag-shoutout nun, yung isa wala dito, baka mamayang hapon pa. Diba? But it's non-negotiable. Sunday, when you come here to worship, when you come here to fellowship with us, it's an encouragement to all of us. Amen? Lalo na pag may problema ka, tapos pero patuloy ka nagwo-worship sa Panginoon, nakikita namin as pastors, that's an encouragement to us. An encouragement to everybody else. And that's our prayer. Na kahit na mahirap ang buhay, kahit na napakabigat ng iyong pinagdadaanan, kahit na feeling mo walang solusyon sa problema mo, yung pagpunta mo linggo-linggo, pakikisama mo sa amin, kikipag-awitan natin kahit na wala ka sa tono minsan. O wala sa tono yung katabi mo. Worship lang, taas lang kamay. Kasi we encourage one another. Mabuting gawa po yun sa bawat isa sa atin. Tama po ba? At nagpapalakas po yun ng loob ng bawat isa. Yung huling bilin dun sa verse. Palakasin natin ang loob ng bawat isa. Minsan ang hirap nito eh. Ulitin ko lang yung command, no? Maging concerned tayo sa iba. Tignan mo yung katabi mo, concerned ka ba dyan? Encourage mo natin ang bawat isa. Mahalin at na magmahal. Let's encourage one another to love one another. Gumawa ng mabuti. Huwag daw nating itigil ang pagsama-sama. You know, regular church attendance facilitates love for one another. Reminds us na weak tayo kung tayo lang mag-isa. Pero pagkasama natin yung mga kapatiran natin, we're strengthened. Diba? Minsan lang sana po, no, ugaliin natin, huwag tayong umalis ng church. Pagkakain, alis na tayo kagad. Gets niyo ako? Pero isipin natin, bago tayo umalis, may mapag-pray man lang tayo, may ma-encourage tayong isang tao, 2 tao. Pwede po ba yun? Tapos pwede po din ba isipin natin, minsan lagi tayo nakasmile. Confession po yun sa akin na minsan po nakasimango talaga ako. Minsan, mahihain lang po talaga ako. Smilean nyo lang po ako, smile din ako sa inyo. Diba? Pag huna kasi mga ako, smilean nyo ako, magsismile na lang ako. Okay? So, make sure that we encourage one another because the failure to love one another is a sin. Hindi natin sumusunod sa bilin. Ang hirap po nun eh. Ang hirap na pumupunta lang tayo o hindi na, ano yun, hindi na ako pupunta sa impact, hindi na nakakatulong sa akin yan eh. Gets nyo? Ang hope po namin as pastors is that we come here to encourage one another. We come here to love one another. We come here, we invite people para maramdaman nila yung pag-ibig ng Panginoon.
Ang dami pong bilin ng author na to sa 2 verses na binasa natin. Maging mabuti, maging courage sa isa't isa, huwag makalimot mag-worship, palakasin natin ang bawat isa. Ang dami. Pero tandaan din po natin mga kapatid, yung second point ko, si Jesus ang rason bakit natin dapat gawin itong mga to. Kayang-kaya nating magmahal, kayang-kaya nating gawin ito dahil si Jesus Christ ang dahilan. Gets nyo? Una, dahilan siya na kaya nating magmahal dahil minahal niya muna tayo. Tama po ba? Kaya nating malaya tayong pumasok sa most holy place dahil sa dugo ng Panginoong Jesus. That's in verse 19. Pero may isa pa akong Sabi niya, meron tayong dakilang priest na in charge sa bahay ng Diyos. Itong dakilang priest na to, si Jesus Christ, siya rin yung nagsabi na nagmamahal tayo kasi una tayong minahal ng Diyos. 1 John 4:19. We love because the Lord loved us first. Nagmamahal ka po ba? Ang dahilan ng pagmamahal mo, si Jesus, ang Panginoon. Kaya nga kaya mong i-share to eh. Kaya sa amin, ang unang ituturo namin sa inyo pag naging Kristiyano kayo, paano nyo i-share yung love ni God sa iba. Put that in the first list para lalo tayong dumami. Kaya nga in Impact Church, we would see a lot of young people bringing their mothers and their fathers inside the church to know the Lord Jesus Christ. Tama po ba? Kasi, minahal tayo ng Diyos, na-experience natin tong love na to. Si Jesus yung rason nun. Ito pa yung utos ng Panginoong Jesus sa John 13. May bago akong utos sa inyo. Mahalin niyo ang bawat isa, dapat niyong mahalin ang bawat isa gaya ng pagmamahal ko sa inyo. Kung mamahalin niyo ang bawat isa, malalaman ng mga tao na disciples ko kayo. If you love one another, others will know that we are Christ's disciples. Kaya in the church, we always say, this is a loving church. This is a church that accepts you para siyang ospital na tatanggapin ka anuman sakit mo. Tama? Papagalingin ka dahil sa pagbibigay ng pagmamahal ng Diyos sa iyo. Hindi lang naman kami yung magpapagaling sa iyo, but ang Panginoon mismo. Gets niyo po? Pero hindi ka laging pasyente. Pag magaling ka na, maging nurse ka rin sa iba o maging doktor ka rin sa iba na kailangan ng pag-ibig ng Diyos. And that's how we will know, others will know that we are His disciples. The reason why we should love one another is the Lord Jesus Christ. Amen? Our goal is Christ-likeness. Thus, we need to do all these things. Kahit na minsan feeling natin hindi tayo appreciated. Di ba? Kahit minsan, feeling mo, kulang pa yung binibigay mo. Kahit sobra-sobra na yung binibigay mo. Na-feel nyo po ba yun? Sa lalo na yung mga nanay, no? Yung mga short films doon, na parang hindi ka appreciated. Kahit na ano pa yung ginawa mo. Pero we should love one another. Iba-iba po kasi yung appreciation natin ng pagmamahal at definition natin ng love. Tama? Valentine's kahapon. May mga babae na gusto ng flowers. Tama? O kaya chocolates. Tama? Sino naman po yung gusto pera? Dami ah.
Ayun, parang binigyan mo ng flowers, sabihin sa'yo, sana pinera mo na lang. Parang yung mga aguinaldos sa Reels, di ba? Gets niyo po yung aguinaldos? Ewan ko pinapanood niyo yun, yung nanay na mura ng mura. Binigyan siya ng anak niya ng flowers, inipit yung isang bulto ng 500 pesos dun sa ilalim ng flowers. Tuwang-tuwa siya. Biglang sinabi, hindi, bakit yellow, hindi kulay blue? Diba? Sometimes, ganun po yung minsan di ba? Parang, gusto mo nang magpakita ng kabaitan, pero, ang hirap gawin. Kasi parang hindi ka pa appreciated. Kaya nga, sa pakikitungo natin sa bawat isa, iba-iba rin yung pagtanggap natin ng kabutihan. Minsan, lagi nating iisipin, lagi nating isipin na ilagay yung paa natin sa sapatos ng iba. Kuha niyo po yun. Na sometimes we have to understand, kailangan nating intindihin yung definition ng pag-ibig, definition ng kabutihan ng taong nagbibigay sa atin. Hindi yung definition lang natin. Gets niyo po yun? Kasi iba rin yun eh. Some people would give time, and that's the goodness na gusto mo niyang ipaharamdam sa'yo. Eh, ikaw naman, gusto mo pera, gifts, patay. Hindi kayo nagkaintindihan. Hindi talaga mabuti ang kapitbahay na yan eh. Di ba? Pero mabuti naman talaga sa sa'yo kasi binibigyan ka niya ng oras. Pagka naiiyak ka na at wala ka ng pera, pinapakinggan ka niya. Tama po ba? Nag-gets niyo po yung sinasabi ko? Sa buhay po, kailangan tignan natin ano yung definition ng bawat isa sa kabutihan para ma-appreciate natin sila lalo. Kaya nating magmahal, kaya nating gawin to dahil inutos sa atin to ng Diyos. Meron ako isang, ano ba to? Post sa Facebook na nakita. Sabi doon, hindi lahat ng tao na magugustuhan ka o ma-appreciate ka. Kaya tuwing gagawa ka ng mabuti, gawin mo ang lahat ng ito ng buong puso para sa Diyos. Hindi para sa tao. Dahil sa huli, approval pa rin ng Diyos ang pinakamahalaga. Guys, mga kapatid, mga magulang, gawa po tayo mabuti. Kasi kahit hindi po ma-appreciate ng ginawa natin, na-appreciate po yun ng Diyos. At ang kailangan po, ang ma-please natin, ang Diyos. Tama? Tama po ba? Pero, mahirap pa rin eh. Mahirap pa rin. Yung may utang sa'yo na nakalimutan na. 3 buwan na, nangungutang pa ulit. Parang walang nangyari. Hindi ko kayang maging mabuti. Yung last pong reminder sa inyo, mga kapatid, si Jesus din ang magpapalakas sa inyo na gawin ang mga bagay na mabuti. Wala pong iba. It's the Holy Spirit who will help you do the things that's right sa buhay nyo. Tama po ba? Minsan di natin kaya talaga eh. Bakit? Tao po tayo eh. Kuha niyo po yun. Maging concern sa iba. Siyempre, lagi ang concern mo sa deep inside you, yung ikaw muna. Tama? May battle within eh. May battle within. Meron nga akong bata ka, sabi ko, in love ka na. Yun daw, nag-iisip lang siya kasi Valentine's. Hindi pa naman sa in love, pero yung shoutout niya, aba mga hirit talaga.
sobrang in love. O kaya, yun po yun, minsan nagrarant na lang sa'yo sa Facebook, biglang magano, Kuya Raymond, itong office mate ko nakakainis eh. Hindi kami magkaintindihan. Eh, ikaw din, wala ka sa mood. Anong gagawin mo ngayon? Gets nyo? Parang, how can someone do something good when you yourself needed that something good? Ikaw mismo kailangan mong yung kabutihan na hinihingi sa iyo ng kapitbahay mo. Saan mo kukunin yung lakas para gawin yung kabutihan na yun? Kunin mo po sa Diyos na nag-utos na maging mabuti ka. Amen? Huwag mong kunin sa'yo. Kunin mo sa Diyos. Kasi yung Diyos kaya at laging mabuti sa bawat isa sa atin. Amen? Sabi nga po dyan, kumapit lang tayo sa pag-asa na sinasabi natin. Kasi makakaasa tayo na tutuparin ng Diyos ang lahat ng pangako niya. Nahihirapan kang maging mabuti, nahihirapan kang mag-encourage, nahihirapan kang pumunta sa church. Huwag yung sarili mo. Yung kabutihan ng Diyos na nasa sa iyo, ang paghariin mo para magawa mo ang mga mabubuti at magagandang bagay. Hindi lang po yan sa church, sa pamilya din po yan. Tama po ba? Minsan, parang ang mas madali pang maging mabuti sa kapitbahay kaysa sa kapamilya. Pero ang punto po, bilang mga Kristiyano, kailangan nating maging mabuti sa bawat isa, kahit sino pa man siya. Amen? Kapit lang tayo. Ang nangakong Diyos, lagi siyang mabuti. Hindi mo kayang isang bagay, kaya ng Lord. Sabi mo sa katabi mo, kaya ni Lord yan. May nagsabi po sa akin na kakaibang pastor daw po ako. Bukod sa napaka-pogi ko. Okay, joke. Joke lang po yun. Actually, I really don't know where that statement came from. Kaya kakaiba ka ngang pastor eh. Kakaiba kang lead pastor. I don't know whether it's I think when he said that, it was in a positive way. Pero napaisip ako. Paisip ako dun sa statement na yun. Kasi, suplado ko naman po. Dami pong nagkukwento na I can just blot out. Napaka-direct po kasi ng personality ko eh. Dominant pa. So talagang pagka mali ka, sasabihin ko sa'yo, mali ka. Ha? Pag okay naman ginawa mo, minsan nalilimutan ko sabihin okay yung ginawa mo. Diba? Kasi okay na yan. Iniisip ko eh. Pero, I think, there are things as a pastor that it's hard to do. Sabi ko kay Jero minsan, ayan, papasok siya. Sabi ko sa kanya minsan, hindi ko kayang ginagawa mo. Totoo po ito Yung minsan lalapit po na lang siya sa inyo, magkakamay. Hindi po dahil sa hindi ko kaya talaga yun. Minsan nahihiya ako eh. Totoo lang. I'm not even built to speak. Let me do other things in the background. I'll do it properly. Pero yung sa unahan, ibang tao na lang, mas magaling sila eh. Kaya yung kakaibang pastor ka, mabuti kang pastor, parang ang hirap intindihin.
Pero nagpaalala yun ng dalawang bagay sa akin. Una, mabuti ako, kakaiba ako dahil kay Kristo. I can do all things through Christ who strengthens me. It is just by His grace that I am like this. The same matter with you. Kaya mong maging mabuti. Kaya mong mag-stand out sa iba. Sabi nga, may mga interviews po atang nangyari kahapon. Nakwento po sa akin na minsan, sabi daw niya, nagbago na talaga ako, binago ako ng Diyos. Kasi dati talagang palaaway ako. Pero ngayon, hindi na ako nangaaway. Sila na ang maaway sa akin. Hindi, totoo, hindi ko po alam yun. Pero ang point ko, the transformation that the Lord brings to our lives, tignan nyo lang po kung sino kayo dati at sino kayo ngayon. Hindi po yan dahil nagsisimba lang kayo, dahil po yan sa Panginoong Jesus. Amen? Kaya, yung pangalawang statement na, pangalawang bagay is, kaya kong maging mabuti at mapagmahal dahil din kay Kristo. I can love and I can do good things because of Christ. Kahit na ayoko, kahit na ang hirap maging mabuti, kaya ko siyang gawin, kaya kong magmahal dahil din kay Kristo na siyang nagsusupply sa akin ng pagmamahal na yon. At the end, si Christ pa rin ang dapat tumanggap ng papuri, hindi kayo, hindi ako. Because at the end, He's the one who can make us good, be an encourager, and do all of these things. Mahirap maging mabuti? Tama. Pero tandaan nyo, utos ng Diyos, kaya dapat natin gawin. Mahirap maging mabuti? Tama. Kung sarili mo lang ang paiiralin mo, mahirap talaga. Hayaan mo na ang Diyos ang maghari sa iyo, ang maghari sa buhay mo, para maging mabuti ka. Amen? Tatlong bagay po ang iwanan ko as a challenge. Una, kapatid, maging concern ka sa iba. Gumawa ka ng mabuti araw-araw. Araw-araw ha? Hindi every other day. Mas lalong hindi every Sunday. Araw-araw po maging mabuti tayo ha. Report niyo po sa akin na, Pastor, naging mabuti ako ngayon. Okay? Pangalawa po, laging magsimba at umattend ng small groups niyo. Bakit? When you're weak, it's a time that you gather together, paglabas mo dyan, malakas ka. Sigurado ako. Kaya pinag-pray ko, lahat ng mahina, palakasin ng Diyos. Naniniwala po ako na gagawin niyo ng Diyos kasi ang Diyos na nangako, siyang tapat na gagawin lahat ng kanyang pangako. Amen? Pangatlo po, na challenge sa inyo, laging kumapit sa mga pangako ng Diyos. Lagi siyang tapat. Hindi po magmamaliw ang katapatan ng Diyos. Kaya nga yung kanta natin kanina, my house is built on the rock. I want us to declare that, hello, okay? I'll ask the praise team to join me here. Let's sing the song, ano ba tong song na to? Firm Foundation. Pero gusto kong gawin natin, instead na I, gawin natin we. Tama? I'll build my house instead of my house, our house. Sa family. Okay? Nasaan na sila? Nagulat po sila, natapos na ako. Akala nila mag-overtime ako, ay overtime na pala ako. Pero hindi po katulad last week. Let's all rise. Let's sing this song. Let's declare that God is good to all of us. Amen? Mabuti po ang Diyos sa inyo.
Gawa po kayo ng mabuti sa kapwa niyo. Rain came, wind blew, but our house is built on you. I'm safe with you, and we're gonna make it true. Rain came, wind blew, our house was built on you. Save it, and we're gonna make it true. Rain came, wind blew, our house is built on you, and we're safe with you. I'm gonna make it through. Rain came, rain. You may fail. Your friends may fail you. Your family may fail you. But Christ won't fail you. Si Kristo, hindi ka niya pababayaan. Gawin mo siyang matibay na muog sa iyong buhay. Make Him your firm foundation. And you will let, and you will grow. You were soar by His grace. Let's pray. Lord, the challenge for us today is not easy. Hindi po madali, Panginoon. Minsan, akala namin maging mabuti lang, madali na. Pero ang katotohanan, Panginoon, because of our sinful nature, it's hard. Help us to always remember, Father, that you have commanded us to love, commanded us to do good works. Help us to remember always, Father, that in you, Lord, in you alone, we can do this.
sa iyo lang. At dahil sa lakas na nanggagaling sa iyo, sa mga pangako mo na hindi kami iiwan, hindi kami pababayaan, kami papalakasin, kung kami naghihina. Hayaan mo nga, Panginoon, ng mga pangakong ito ang siyang mutawi sa aming mga isipan sa araw-araw. That it would continue, Lord, to just reign in our minds that we can be good, we can encourage one another, we can do good to others because the one who commanded us is with us. The one who siya na nag-utos sa amin, siya rin ang lakas namin para gawin ang mga bagay na ito. Panginoon, sa linggong ito, bigyan mo po kami, Panginoon, ng mga pagkakataon upang maging mabuti, mga pagkakataon na mag-encourage one sa isa't isa, mga pagkakataon, Panginoon, na mahalin namin ang aming kapwa. Give us that opportunity, Father, and give us the strength to do it for your glory and for your honor. Lord, I pray for fathers who's working. May your blessings, may your strength of wisdom be upon them. Pray for mothers who are managing the homes, working at the same time. May your strength and double anointing be upon them. Pray for children, students who are studying, Lord, that sa pagtatapos po, sa lapit ng pagtatapos ng taon na ito, ng school year na ito, dalangin ko, Panginoon, that you give them the strength and give them the wisdom. Lord, I pray, Lord, for the kids that they would continue to honor their parents, Lord, by obeying them. Give them the strength, Lord, to hindi magsabi ng mamaya na kung hindi sumunod na lang kaagad. Panginoon, maraming salamat dahil kasama ka namin sa araw-araw ng buhay. Thank you, Lord, for you are good and you're faithful. We pray, Lord, we claim your promises, all those promises, Lord God. We thank you, we praise you. The Lord bless you and the Lord keep you. May the Lord make His face to shine upon you. May the Lord be gracious unto you. And may the Lord turn His face towards you. And may the King of peace give you peace now and forevermore. Amen and amen. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and your children, and your children. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and the children, and the children. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and the children, and the children. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and your children, and your children.
Good morning, Impact Church. Have a blessed week ahead.